Punta akong 7-Eleven guys. Bili ako ng almusal. Plan kong bumili ng tea-egg at saka kape. At tinapay. Sabado ng linggo. Ay, Sabado ng linggo. Umagang umaga. Kaya tayo ay bibili ng ating almusal. Ako hindi nag-aalmusal talaga. Late na ako nag-aalmusal. Pero parang ako'y nagugutom. Dito tayo sa 7-Eleven bibili. Kasi yung itlog dito mura. $10 lang. Ito na, nakabalik na ako. 2 itlog. Ayan o. Saka tinapay. Ano yan? 55. Kasama na tong kape. So, umaga pa lang, gumastos na ako ng 75 NT. Sa peso yon nasa kulang 150. Almusal pa lang yan. Tapos, hindi pa to kasarapan tinapay. Ayan na. Pag mayroong ganyan tag, may discounted price na yan. Combo siya, combo ng kape. Hindi ako umiinom ng 3-in-1 kasi, tsaka hindi rin ako umiinom ng instant. Gusto ko yung talagang yung brewed coffee. Tapos black. Walang asukal. Ayan. So, ito ang ating almusal. Hindi talaga ako nag-almusal o late na ako mag-almusal. Parang nakakaramdam ng gutom. Ito yung tea-egg. Yan o. Sa ibang convenience store dito, $13 ang isa. Sa 7-Eleven, 10. Kaya doon ako namimili sa 7-Eleven. Ayan o, ganyan siya. Kasi sa ibang store, ito basag na basag. Kaya, pag basag na basag siya, so papasok na yung sa loob. Hindi naman nila to hinuhugasan. Nilalagay lang to sa pot. Yun. Tapos pakukuluin na. Lulutuin na doon. Lalagyan ng mga seasoning ng 5-star powder. Ganyan. Tapos may tsaa. So, kaya doon ako sa 7-Eleven bumibili kasi buo ang itlog. Ayoko ng basag. May lasa na to sa loob, guys. May para siyang, hindi siya yung natural na nilaga lang na itlog. May para siyang may lasa na kasi nga maraming spices. Yun. Ayan. Masarap. Nagluto ako sa Pilipinas nung umuwi ako nito. Hindi nagustuhan sa amin. Kasi nga may amoy daw. Pag hindi ka sanay, hindi mo siya magugustuhan pero masarap. Sanayan lang to. Lasa siya, may amoy kasing anis eh. Yung 5 spice powder. So pag hindi ka sanay sa mga ganon, hindi mo talaga siya ma-enjoy. Pero masarap siya. So, ganyan lang ang almusal dito. Yan. Kung, depende sa iyo kung mag-almusal ka. Depende kung kakain ka. Kasi hindi ako nagluluto. Meron lang akong budget na kinukuha diyan sa amo ko. Araw-araw naglalagay siya ng pera. So, kukuha lang ako ng budget ko sa maghapon. Kasi hindi nga kami nagluluto. Hindi kagaya nung una na talaga namang nagluluto ako. Ngayon hindi na. Simula noong nag-pandemic. Kaya halos wala akong trabaho. Kaya yung amo ko, sinusunod sa akin, lugi siya. Pero kahit wala kang trabaho, para bang
napapagod ka na kasi sa tagal ko na nag-abroad. Tapos, syempre, siguro depende na rin sa pangailangan ng pamilya para bagang kung sa nag-aaral, nakagraduate na. So, gusto mo nang mamahinga. Kaya, awa naman ng Diyos, medyo okay na, kaya medyo nalalapit na rin ang ating pag for good. Ang tagal ko na kasi nag-abroad, dalaga pa ako. Tapos sa Lunes, sa 14, moving up nung aking bunso. Grade 10. Kasi yung panganay ko naman nakatapos na biyaya. Ngayon ongoing ang kanyang apply sa BGMP. Hoping na makakapasok. Kasi para smooth ang lahat. Ganyan lang talaga isang buhay ng OFW. Tiis-tiis, tiyaga-tiyaga, at pag mahina ang loob mo, hindi ka talaga magtatagal. Kaya, lakasan ng loob. At syempre, sa tulong ng pamilya, kailangan nagtutulungan. Para, hindi ka naman para pag uwi mo, hindi ka kawawa. Kasi marami sa mga kagaya nating OFW, pag umuwi na, parang wala rin nangyari. Kasi nga, sa totoo man at hindi, pero karamihan na umaasa lang ang nasa Pilipinas sa OFW. So, paano nga naman makaka-recover yung OFW kung lahat ay iasa mo? Yung mga nasa Pilipinas. So, dapat give and take, tulungan para at the end of the day ay merong kang makikita sa pinaghirapan mo. So, yung anak ko magmo-moving up sa Lunes, grade 10. Hindi ako umuwi, pero talagang usually sa mga anak ko, pag mga ganyan, talagang umuwi ako. Since talagang hindi ako umuwi ngayon, kasi yung panganay ko, inaabangan ko. Kasi last na nung panganay ko last hooray. So, sabi ko sa anak kong bunso, hindi muna ako makaka-uwi ngayon sa moving up niya. Marami pa naman siyang panahon na haharapin para sa kanyang pag-aaral. So, andoon naman ako kasi plan na rin nga nating mag for good. Kaya, kasi pag umuwi ako ngayon, following months, merong inaanuhan ko yung anak kong panganay. Kung luluobin ng Panginoon na siya ay makapasok sa BGMP o taking niya ng July. Kaya, yun ang aking pinaghandaan para makauwi. Kasi hindi naman pwedeng uwi ako ng April para sa moving up tapos uwi uli ng July. So, ganyan. Pero kung talagang halimbawa walang yung anak ko na panganay, uwi talaga ako ng July para sa moving up naman ng aking bunso. Kasi pagdating sa mga ganyan ng aking mga anak, talagang I see to it na naandoon ako. Ngayon lang hindi nangyari. Pero ando naman yung mister ko. So, ganyan. Kahit nasa malayo tayo, yung papel ng pagiging isang ina, dapat hindi kalimutan. Pinaghahandaan. Yeah, guys. So, yan ang buhay. Yan ang buhay at struggle ng mga OFW yung pamilya. Kaya, tiis-tiis para sa ekonomiya.